Sa previous episode, si Vil ay isang estudyante sa isang prestihiyosong paaralan kung saan ito ay paaralan ng mga mago. Lahat ng mga estudyante dito ay may kakayahan sa mahika maliban na lamang kay Vil na tanging espada lamang ang alam niya. Nakakaranas si Vil ng mga pambubuli dala na rin sa wala siyang kakayahan sa mahika, subalit isang araw ang isa sa kanyang mga bully ay nakarinig na pupunta si Vil sa dungeon para patayin ang isang halimaw at makakuha ng credit. Dahil sa ayaw niyang manatili si Vil sa paaralan ay gumawa siya ng hakbang at maunahan ito. Pumasok sila sa dungeon kasama ang kasamahan niya para patayin ang halimaw, kaso sa kasamaang palad ay mabilis lamang silang tinalo nito at buti na lang ay dumating si Vil sa mismong lugar at niligtas ang bully. Doon ay sinampal siya ng katotohanan dahil sa nakita niya mismo kung gaano kalakas si Vil. At sa pagpapatuloy, si Lord Carriet ay ipinaalam tungkol sa pagsisimula na ng all-student practice exam, ngunit hindi niya matandaan na nag-sign up siya para maging kinatawan ng Magivander, dahil dito ay hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang mag-alala. Ipinaliwanag ng mensahero na may kailangang gumanap sa tungkulin at sa totoo lang, si Lord Carriet lang ang tanging seryoso sa trabaho kaya't siya ang nag-iisang pagpipilian. Wala nang magagawa si Care kundi tanggapin ang tungkulin ngunit nagtataka siya kung bakit hindi pa bumabalik ang kanilang hari mula sa ekspedisyon, lalo na't malapit nang bumagsak ang barrier. Balik sa practice exam ay agad na lumalamang ang grupo ni Lina nang magsimula ang event, at determinado si Vil na makakuha ng magagandang resulta para makaakyat sa tore at makita si Elfie, pero sa susunod na sandali ay binigyan ni Lina si Wiggle ng signal para magbigay ng boost sa lahat kaya't nagcast siya ng wind spell na nagpadala sa kanila sa gilid ng bangin. Pero bago sila bumagsak ay nagcast muli si Wiggle ng spell para pigilan ang kanilang pagbagsak. Habang tumayo si Vil ay may isang pulang langgam ang lumitaw sa likod nila at kasunod nito ay ang buong grupo ng mga langgam kaya't sumakay si Vil sa kanyang espada dahil hindi sanay ang mga mages sa close combat, pero pinigilan siya ni Will at sinabing hindi pa kailangan ng aksyon dahil sa kayang-kaya na ito ni Lina. Ang pamilya ni Lina at ito ang Onas ay isang pamilya ng mga knights, kaya't siya ay isang natatanging uri ng mage na espesyalista sa close combat spellcasting. Kaya't bagay sa kanya ang ganitong sitwasyon at sinabi ni Lina sa grupo na magiging masalimuot kung makikipagkompetensya sila sa ibang mga estudyante para sa credits, kaya't para makuha ang pinakamagandang resulta ay kailangan nilang manatiling una sa lahat. Noon pa man ay itinuro kay Vil ng isang worker na ang pinakamahalagang spell sa isang dungeon ay ang search spell, dahil tinutulungan nito ang isang mage na agad makita ang mga monster o anomalya sa lugar pero hindi kaya ni Vil gamitin ito. Kaya bago pa niya mapansin ang isang monster ay na-take down na ito ng iba at kung magpapatuloy ito ay baka hindi siya magkaroon ng pagkakataon na makagalaw. Sa wakas ay nagawang talunin ni Vil ang isang monster pero agad namang nagcast si Wiggle ng spell at tinalo ang lahat ng monster sa lugar. Dati nasa panig ni Hana si Wiggle tungkol sa pagsama kay Vil, pero hindi inaasahan na magiging inutil si Vil sa mga dungeon fights. Sabi ni Lina ay hindi pa lang nagkakaroon ng pagkakataon si Vil na ipakita ang buong kakayahan niya dahil sa mahina lang ang mga monsters, o baka nga wala siyang silbi pero kailangang hintayin at tingnan ang resulta. Si Julius naman ay sinabing binalaan na niya ang lahat na si Vil ay sagabal lang sa grupo dahil hindi siya marunong mag-search. Sinimulan ni Julius na kunin ang magic traces mula sa mga monsters bilang patunay ng kanyang mga napatay, na nagagawa ng mga mages para sa academy at di ito kaya ni Vil kaya't kailangan niyang pulutin ang mga monster drops para patunayan ang kanyang mga kill, at palagi itong nagpapabagal sa kanya. Dahil dito ay nauuna na ang grupo at si Vil ay kailangan pang habulin sila at tinanong ni Colette kung okay lang si Vil, at sabi niya ay ayos lang siya dahil alam na niyang magiging pabigat siya sa team kaya't ang magagawa na lang niya ay subukan ang kanyang makakaya upang maging kapaki-pakinabang sa team. Pero habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay sa dungeon ay wala pa ring nagagawang kapaki-pakinabang si Vil at pagkaraan ng isang araw sa loob ng dungeon, sinabi ni Lina na dapat muna silang magpahinga at masaya ang iba na makakapagpahinga, pero hindi naman ito ang pinakaligtas na lugar dahil napapalibutan ito ng maraming monsters. Sinabi ni Wiggle na matutulungan niya sila at nagcast siya ng illusion magic para gumawa ng pader ng apoy. Ang apoy ay hindi talaga mainit pero ang itsura ng pader ng apoy ay tiyak na magpapalayo sa karamihan ng mga monsters, kaya magandang opsyon ito para sa pansamantalang kampo. Sinabi ni Lina kay Vil na ipamahagi ang mga food rations na ibinigay niya kanina kaya't ibinigay ito ni Vil sa lahat,
pero pagdating kay Wiggle ay sinabi niya kay Vil na huwag nang lumapit pa dahil ayaw niyang mahahawakan si Vil. Ang mga elves ay humahawak lang sa mga taong itinuturing nilang karapat-dapat at hindi naman personal ito, pero para kay Wiggle, iniisip niyang si Vil ay parang pabigat kaya't ayaw niyang may kinalaman dito. Sa totoo lang ay iniisip ni Wiggle na lahat ng nandito maliban kay Lina ay pabigat din, dahil wala pang nagpapakita ng sapat na kakayahan para sa kanya at hindi naapektuhan si Vil sa mga komento ni Wiggle dahil alam niyang may sariling kultura ang mga elves, katulad ng mga dwarves. Ang mga elves ay galing sa ibang mundo pero mayroon silang magic kaya't maganda ang turing sa kanila dito. Kilala sila bilang mga mayabang at madalas ay sa kapwa nila elves lang sila nakikisalamuha, pero talagang mas marami silang talent sa magic kumpara sa karamihan ng mages. Ang isa sa mga magi vendors ay ang Elven Queen, kaya malaki rin ang kanilang impluwensya at nang makaupo na ang lahat ay sinabi ni Lina na gusto niyang talakayin ulit ang plano. Ipinaalala niya na ang pangunahing layunin niya ay talunin si Neberes at ito ang boss na nagbabantay sa 10th floor ng dungeon. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 credits at karaniwan ng may mga estudyanteng namamatay sa pakikipaglaban dito, kaya gusto ni Lina na maging handa sila sa laban kapag dumating na ang oras. Pabor si Wiggle sa ideya niya pero nagsawa na siya sa pakikipaglaban sa mga mahihinang monsters. Kaya iminungkahi niyang dumiretso na sila sa boss fight at sumang-ayon si Lina at sinabi na tatahakin nila ang pinakamaikling ruta patungo sa 10th floor upang makatipid ng magic para sa laban, at maaari silang magpatuloy sa paghuli ng mga regular na monsters pagkatapos. Si Vil ay nagdadalawang isip tungkol sa pakikipaglaban sa isang boss, pero nakakuha pa lang siya ng 5 credits sa araw na ito kaya't kailangan niyang magsikap kung gusto niyang masulit ang exam na ito at habang nagsisimula ang team sa kanilang paglalakbay patungo sa 10th floor, makikita natin ang dalawang tao na nag-uusap sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Isa sa kanila ay pinatay ang ilang estudyante dahil naiinis siya sa mga ito, kaya malinaw na mapanganib ang mga ito at balik sa grupo ni Vil ay kampante si Julius dahil marami silang nakikitang bangkay ng mga monsters, pero walang ibang team sa paligid kaya't palaisipan kung ano ang pumatay sa mga ito. Tiningnan ni Vil ang isa sa mga patay na monsters at natuklasan niyang walang bakas ng magic dito, kaya't siguradong pinatay ito gamit ang brute force at pansamantalang hindi na lang pinansin ni Lina ang kakaibang sitwasyon at sinabi sa lahat na maghanda dahil ang hideout ni Neberes ay malapit na. Pero habang papalapit sila ay hindi mapakali si Vil dahil tahimik ang dungeon, na hindi normal para sa isang boss monster's lair at ngayon na naisip niya ay dapat sana ay nakakaharap na nila si Neberes kaya't tinaas ni Vil ang kanyang ilaw at sa kanyang gulat, natuklasan niyang may pumatay na sa boss. Nangangahulugan ito na kung sino man ang gumawa nito, maaaring nasa paligid pa kaya't inutusan ni Lina ang lahat na gumamit ng search spell para hanapin ito pero wala silang nahanap. Napakapakinabang ng search spell sa dungeon pero mayroon din itong mga kahinaan na tulad ng kahirapan sa pagtukoy ng mga well-made traps at iba pang mages na gumagamit ng counter spell na hide. Bukod pa dito ay may mga monsters na sadyang kayang umiwas sa detection ng search spell at alam ito ni Vil, kaya nakatuon siya sa kanyang mga pandama at narinig niya ang tunog mula sa itaas nila. Tumingin siya at nakita ang isang nakakatakot na monster na handa nang tamaan sila ng laser beam. Binalaan ni Vil ang lahat na umiwas at nang papalapit na ang pagsabog ay ginawa niya ang lahat para ma-delay ito upang hindi tamaan ang iba. Sa gitna ng kaguluhan ay palihim na lumapit ang monster sa likod ni Wiggle at siya ang unang tinamaan ng isang malakas na atake. Ngunit ngayon na alam na ng lahat ang lokasyon ng monster ay nagsimula silang mag-cast ng attack spells para talunin ito. Bago pa man nila matapos ay tinamaan ng monster ang lupa at nagdulot ng pagbagsak ng sahig sa ilalim nila, na nagpabagsak sa kanilang lahat ng mas malalim sa dungeon. Si Vil lamang ang nakareact sa sitwasyon at dahil si Wiggle ay hindi pa rin nagising ay mabilis siyang lumapit kay Wiggle upang tiyakin na makaligtas ito sa pagbagsak. Nagsama sina Vil at Wiggle sa isang pulang lugar, at napansin ni Vil na malubha ang sugat ni Wiggle sa braso kaya't gusto niya itong bigyan ng lunas. Dahil nahulog sila mula sa 10th floor, ibig sabihin ay nasa 11th floor na sila ngayon at si Shian at Julius ay napunta rin sa parehong lugar, at takot na takot sila dahil ang 11th floor ay isang danger zone na tanging mga high mages lang ang kayang makaligtas. Gayon din ay napagtanto ni Lina ang tindi ng sitwasyon dahil mas malakas ang mga monsters dito kumpara sa iba pang floors at dagdag pa. Nasugatan siya mula sa pagbagsak at sinabi niyang hindi naman malubha ang kanyang sugat at mabuti na lang nakasama niya si Colette.
Ngunit delikado para sa kanila na matagal silang magkakalayo sa iba dahil hindi mapagkakatiwalaan ang kalagayan ng floor na ito. Makikita natin ang nakaraan ni Wiggle na itinaboy siya ng kanyang lipunan dahil sa pagiging mahina, at ito ang nagdulot ng kanyang trauma. Nagising siya sa tunog ng isang higanteng ulo ng ahas na bumagsak sa tabi niya. Nalilito siya dahil hindi niya akalain na kaya ni Vil patayin ang ganoong kalaking nilalang. Masaya si Vil na nagising si Wiggle ngunit nang lumapit siya para tulungan ito, tinabig ni Wiggle ang kamay ni Vil at sinabing ayaw niyang hawakan ng isang mahina at iginiit ni Vil na wala siyang pakialam kung nagagalit si Wiggle sa kanya o mayroong masamang pagtingin sa kanya, pero hindi magtatagal si Wiggle sa ganoong kalagayan lalo na't kailangan niyang gamutin ang kanyang sugat. Napagtanto ni Wiggle na tama si Vil pero sinabi niyang siya na lang ang gagamot ng kanyang sugat. Hiningi niya kay Vil ang mga gamit para magamot ang kanyang sugat at pagkatapos magamot ni Wiggle, nagsimulang mag-isip si Vil tungkol sa sitwasyon nila. Mula sa lahat ng indikasyon na tila napunta sila sa isang napakamalalang kalagayan, dahil nasugatan si Wiggle ay hindi siya magiging kasing lakas ng dati at nasira rin ang kanilang mga gamit at sa kabutihang palad, may dala pa rin si Vil na mga magic items na inihanda ni Rusty para sa kanya pati na ang mga food rations. Alam niya na si Colette at ang iba pa ay dapat may sapat na supplies na tatagal ng ilang araw sa kanilang personal packs, kaya't dapat silang makaligtas kahit papaano kaso sa ganitong kalagayan, hindi ma-predict ang mangyayari kaya't kailangang mahanap sila ni Vil bago may mangyaring masama. Binanggit ni Vil kay Wiggle na kailangan na nilang umalis pero iginiit ni Wiggle na mas mabuting maghintay na lang ng tulong. Sinabi ni Vil na hindi iyon magandang ideya dahil sinalakay na sila ng isang ahas na monster, at sa pagkakaroon ng ganoong uri ng nilalang sa 10th floor at walang kasiguruhan na may darating na tulong anumang oras. Samantala sa isa sa mga base camp ay nagkakagulo ang lahat dahil sinalakay ng 12 ng mga monsters ang kampo. Tinawagan ni Worker si Professor Alisa at tinanong kung ano ang nangyari, kaya't ipinaalam nito na may naganap na monster stampede at 2 propesor ang napatay at pinugutan sila ng ulo. Nawalan din siya ng koneksyon sa mga base camp sa 9th at 10th floors kaya't iniisip niya na malala rin ang sitwasyon doon at naisip ni Worker na hindi ito isang pagkakataon lamang, at maaaring may nagplano ng lahat ng ito at pansamantala ay kinansela na ang practice event at parehong si Worker at Edward ay nagmamadaling bumaba upang tulungan ang mga estudyante. Habang si Rusty ay nakatayo sa likuran at mukhang labis na nag-aalala, sa 11th floor naman sina Vil at Wiggle ay patuloy na naglalakbay sa loob ng dungeon at si Wiggle ay sobrang balisa kaya't patuloy siyang gumagamit ng search spell upang tiyakin na walang monsters sa paligid. Pero sinabi ni Vil sa kanya na tigilan na ang madalas na paggamit nito dahil mauubos ang kanyang magic. Sinagot ni Wiggle na kailangan niyang maging alerto sakaling bigla silang atakihin ng monsters, pero sinabi ni Vil na hindi niya na kailangang mag-alala dahil may sagot na siya doon. Kaya ni Vil na maramdaman ang mga monsters sa loob ng 70 metrong radius, habang ang search ni Wiggle ay umaabot sa 200 metro kaya't kailangan pa rin gamitin ni Wiggle ang search para sa mga malalayong monsters, pero sa mga masikip na espasyo ay si Vil na ang bahala. Lahat ng sinabi ni Vil ay may logic pero hindi maintindihan ni Wiggle kung paano nananatiling kalmado si Vil sa ganitong nakakakilabot na lugar. Pinaliwanag ni Vil na halos lahat ng oras niya ay ginugol niya sa dungeon para makabawi sa kanyang kakulangan sa credits, kaya alam niya na ang lahat tungkol sa mga monsters na matatagpuan dito. Hindi rin ito ang unang beses na na-stranded siya, kaya mas marami na siyang karanasan kumpara kay Wiggle at biglang naramdaman ni Vil ang presensya ng ilang monsters at napaligiran na sila. Sinabi ni Vil kay Wiggle na harapin ang isa sa likuran nila habang siya ang tatapos sa 2 nasa harapan. Nagcast si Wiggle ng wind spell at nagtagumpay na pabagsakin ang isa sa mga orc, pero nang bumalik siya ng tingin ay nakita niyang walang hirap na tinataga ni Vil ang mga orc. Kahit alam ni Wiggle na hindi mahina si Vil hindi pa rin siya makapaniwala sa abilidad ni Vil laban sa ganitong uri ng banta. Ang orc na nilalabanan ni Wiggle ay muling bumangon at wala ng oras si Wiggle para mag-cast ng counter spell kaya't balak niyang gumamit ng illusion magic upang i-distract ang orc, pero sa kanyang takot ay hindi ito umubra at nagsimula siyang sumigaw ng malakas dahil malapit na siyang mamatay. Sa kabutihang palad ay nakahabol si Vil at hinati ang orc sa 2, pero si Wiggle ay nagkakaroon na ng mental breakdown at ipinaliwanag ni Vil na ang mga orc dito ay walang mata, kaya't hindi epektibo ang illusion magic sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi gumana ang spell ni Wiggle at sinabi niyang huwag itong masyadong magdamdam dahil isa siyang talentado na elf,
ngunit inamin ni Wiggle na wala siyang talento at sa katunayan, mas lalo siyang itinuturing na mahina sa mga elves higit pa kay Vil. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.